Yan. Ayan, yung lesson natin is sa Judges 6 to 8, the story of Gideon. Actually, pangalawa to sa isang buong buhay ko na nag-preach sa youth. Pangalawa to sa pinakamahaba. Kaya tinatanong ko nga si Bon kagabi, paano ko ito mamaikli? Parang, hindi kasi ako yung parang si Dayan, gusto ko si Dayan pag nagkwento, detailed, kahit mahaba siya, nakakwento niya ng maayos. Ayan. Yung una kung natatandaan nyo, yung story ko kay Jonathan. Sino si Jonathan? Ha? Kaibigan ni David, best friend ni David, di ba? Ayun. Isa yun sa pinakamahaba ko na nagkarambol-rambol ako. Ayan, ito yung pangalawa. Sana gabayan tayo ng Diyos at ako ng Diyos, para mabigyan ko to ng magandang Tet lang. Uy, ba't ganun? Ayan, sorry. Ayan, sige. Yun na pala tayo. Yan, yung title ng text ko is From Scared to Sent. Yan. Naranasan na ba nating matakot? Sa katabi? Hindi naman siguro. Ayan. Kadalasan, saan tayo natatakot? Ha? Sa multo. Sa multo ng kahapon. Ayan, sa multo ng mga narinig nating mga scary story. Yan. Ano pa yung naranasan yung nakakatakot? Ano? Mawalan. Oh, grabe si Jonabel. Hugap, mawalan. Ng pera daw. Ng pera. Yan, mawalan. Ano pa? Ano pang mga bagay na nakakatakot? Ha? Ayun, tama yun. Nakakatakot talaga yun. Huwag ka utang. Ba't yun natatakot mag-commit? Huwag kang matakot. Sino ba yung pinaparinggan mo? Ayan. Siyempre, isa din siguro nakakatakot ngayon ng mga nangyayari ngayon, di ba? Sino ng balita nun sa Move It Rider or sa rider na sinaksak? O di ba parang anytime, parang pag nanood ka ng balita ngayon, parang bihira na yung good news. Parang lahat ng sunod-sunod, parang kung di ba sinundan yon, tapos yung lahat ng balita halos same na ganun yung mga senaryo. Kung makikita natin, parang hindi na safe, no? Lalo pa tayong mga kabataan kami. Lalo tayong mga kabataan, na vulnerable tayo. At hindi pa tayo ganun kalakas para ipagtanggol yung mga sarili natin, no? Kaya mag-ingat kayo, no? Huwag agad kayo magtitiwala. Charot. Ayan. Itong title natin ulit ay From Scared to Sent. Yan yung ni Gideon. Malalaman natin mamaya kung bakit ganyan yung title ko. Yan yung big idea natin is God doesn't wait for you to feel ready. He calls you, He grows you, and He uses you right where you are. Yan, di ba? Kadalasan kasi yung iniisip natin, kailangan mo muna maging handa. No? Kailangan ko muna kabisado yung Bible. Kailangan ko muna maging perfect. No? Pero wala talagang salitang perfect, no? Lahat tayo ay nag-aaral. No? Baka ito na yung sagot sa tanong mo, kailangan ko bang malaman lahat? Kailangan ko bang masagot lahat ng tanong bago ako mag-share kay Lord? Yan. Most of us know what it feels to be like overwhelmed. Yan. Lahat naman siguro tayo nakaranas na ma-overwhelmed. Yan. Sino nakaranas malunod? Ikaw, saan ka nalunod? Sa wawa. Tapos hindi na pala. Malalim. Yan, nakakatakot yung malunod, di ba? Anong unang mong naisip pag nalunod ka na? Bye-bye. Di ba nakakatakot malunod, tapos wala ka ng ibang parang, tapos yung, hindi mo na, minsan bakit gaano ka ka-relax, pero pag nagpanic ka na, di ba, parang lahat ng ilog sa wawa pwede mo nang mainom eh. Di ba?
'Di ba? Imbes na parang mag-focus ka, hindi ako iinom ng tubig para di ako mag-focus ako na huminga. Gagamitin ko yung tinuro ni Son Goku na paano huminga sa ilalim ng tubig. Pero hindi 'yon. Pag nalunod ka talaga, nakakatakot, nakaka-overwhelm. Parang ganun yung feeling na na-overwhelm ka, nalulunod ka. Yan. Pwede natin yung maranasan sa school, di ba? Sa mga nag-aaral dito. Yan. Yung mga mabubuting mag-aaral ng ECF, di ba, Bray? Yan. Ikaw yan. Mabuting mag-aaral, no? Na-overwhelm sa pag-aaral. Yan. Family pressure. Di ba? Nakaka-overwhelm din yun. Yung parang, yung naranasan ko or na tawag dito, yung parang nakikita ko sa paligid yung kino-compare yung magkapatid. Tapos yung isa, hinahabol yung isa kasi nga mas better yun eh. Pagdating kunwari sa academic. Pero tapos minsan mas mabait yung isa, 'di ba? Tapos ikaw yung bait-baitan lang, 'di ba? 'Di ba nakaka-overwhelm minsan na i-compare ka, no, sa family. Friendship. Yan, nakaka-overwhelm din yan sa friendship. Sino yung kagastos? Joke lang. Yan. Sports, social media, and future plans. Lalong-lalo na sa future, di ba? Minsan napaparanoid ka na kung magiging ano ka ba in the future. No? Yan. It can feel like it is too much. No? Gideon know that kind of fear too. When we meet him in Judges 6, sa Judges 6, he is hiding, doubting, and feeling small, but God calls him anyway. Ayan. God does not choose people because they look confident. He chooses people He can shape. Yun yung kagandahan sa Diyos. No, na hindi siya yung parang kung nag-judge yung tao kasi titignan niya kung sino yung mukhang matalino eh. Nakasalamin. Pipiliin ko agad si Gab. I choose you, Gab. Di ba ganun, di ba? Pag sa school, pipili ka ng class president or aning leader, activity leader. Pipili ka agad kung sino yung nakasalamin. Ganun kami. Kaya ako dati, pumasok sa sa isip ko, crush ko agad pag nakasalamin na babae. Kasi matalino. Yan. So ganun. Pero si Lord, hindi ganun. Yan. Parang coach si Lord, coach sa basketball. Pinipili niya yung may potential sa loob, no? Hindi lang yung pasikat, no? Pero pinipili niya yung may potential. Ganun si Lord pumili. Hindi siya tumitingin sa outer appearance, tumitingin siya sa puso. Yan ang kagandahan kay Lord. Yan, mahaba 'to eh. Hanggang 6 lang mababasahin natin. Yung iba na lang. Ayan. Sige, babae, lalaki. Magbabasa, sige. Dahil ladies first, lalaki muna yung magbabasa. Isang slide. Sige. Game na ba? Okay. 1, 2, 3, go.
Sige, lahat sabay-sabay. Ayan, thank you guys. Grabe, nakabasa na tayo ng chapter 1. May dagdag na naman sa collections natin. No? Ayan. Alam mo dati, yung pagbabasa na yan, naiinis ako dyan. Nung hindi pa ako, parang, pumunta nga ako dito para makinig na lang eh. Ganun yung reasoning ko sa sarili ko. No? Pero, na-realize ko na sobrang importante pala ng pagbabasa. At minsan, pinaparealize yun ni Lord no, na dito ka na nga lang nagbabasa, nagrereklamo ka pa. Ayan, kaya, minsan, naano ako sa naalala ko yung mga kalokohan ko. Ayan, kung mababasa natin, sino yung tatay ni Gawi sinagot agad, ibig sabihin, talaga, naintindihan ni Joas. May comprehension. Sino yung kalaban nila? Amalekita? Si Lubina. Yan, yung mga Amoreo, yung mga tribo or mga angkan sa disyerto, yun yung mga kalaban nila. Yan. Yan, sa nabasa din natin, di ba? Bumalik na naman sila. No? Naging matigas na naman yung ulo nila. Bumalik na naman sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Tao nga talaga, di ba? Ganon din naman tayo eh. Pabalik-balik lang, no? Matigas ang ulo. Yan. Pero makikita natin dito sa story na to kung gaano si Lord, no? Dito kung gaano mapagpatawad si Lord at kung gaano niya tayo kamahal. Sige. Unang point natin, God sees you in hiding. Ayan. Kung sa binasa natin kanina, anong ginagawa ni Joas para hindi siya makita? Or nakita habang nagigiik ng trigo. Saan siya nagtatago? Ha? Nag-ano siya doon sa may tarang giikan ng trigo. Parang sa napanood ko kasing napanood ko na illustration, para siyang sa ilalim. Nagiikan ng ubas pala. Doon siya sa ilalim, tapos doon siya nagigiik ng trigo para hindi siya makita. Ayan. Kung si Joas hindi nakita ng mga Amalekita, si Lord nakita siya. No? Bakit? No? Ayan. Gideon was threshing within winepress so the Midianites would not steal it. No? Doon siya para hindi makuha yung mga hinarvest nila ng mga trigo. Kasi nga, ang ginagawa ng mga tao sa disyerto or mga angkan na taga-disyerto, kung ano yung makita, yung mga harvest dapat nila, inaagaw nila, sinisira, kinukuha lahat ng harvest nila, kaya gutom sila. Yan. Yan. Joas nang sinabi ko yun, no? Gideon was trying to survive, not to strive, no? Kaya nagtago si Joas. And then, mabasa natin that the angel of the Lord calls him mighty warrior, which probably sound crazy to Gideon because he did not feel mighty at all. Yan, di ba parang kung isipin mo, tinawag ko si Kent. Poging Kent. Pero si Kent, hindi niya feel na pogi siya. Di ba? Parang, ano pinagsasabi nito? Pero pogi ka talaga, Kent. Yan, kumari. Yan. Yan. That matters for us because a lot of us
is like Gideon's. Yan. We hide behind jokes, masks, filters, and fake confidence. Yan. Sometimes nagtatago tayo sa ganun, di ba? Para hindi nila makita yung kung sino tayo talaga, kung sino ka talaga. No? Pero, tunay na walang maitatago sa Diyos. No? Kahit itago mo yan, or nakatago man yan, makikita at makikita ng Diyos yan. Yan. But God sees the real you, not the version you post online. He knows your fear, your insecurities, and your questions, and He still speak purpose over you. Yeah. May mga pagkakataon kasi na dahil scared ka, dahil overwhelmed ka, dahil takot ka, nahihiya ka na alam mo yung, di ba pag tayo, ano yung hidden talent mo? Ayun, nakatago. Di ba minsan dahil nahihiya ka lang, hindi mo mailabas yung talent mo talaga. O dahil wala kang self-confidence, hindi mo siya mailabas. Pero si Lord nakikita yon bilang mga anak niya, nakikita niyo mga potentials natin. Ako nga, hindi ko akalain na, na darating ako sa punto na nandito ako sa harapan. Na, kahit sa reporting nga sa amin, hindi, kakamote talaga ako kaya mag-report eh. Alam mo yung nautal-utal ako, hindi ko alam sabihin ko. Naano ako sa mga tao, kahit kumanta, basta kung haharap ka sa tao, yun yung lagi kong kwento sa kanya, no? Na, iba si Lord, no? Iba si Lord pag nag-discover. No? Iba si Lord pag nagbigay ng confidence sa atin. Hindi tayo nagiging confidence dahil magaling tayo. Hindi lang tayo, or may ibubuga ka. Yan. Yan yung lagi ko nga sinasabi, natagpuan ko yung tunay na confidence kay Lord, no? Na, confidence na, tanggap ka kahit saan ka nang galing o sino ka pa dati, no? Na hindi ka niya huhusgahan. No? Kaya, nailalabas talaga natin yung tunay nating kakayahan, skills, or ano pa yung mga nakatago natin na pwedeng magamit sa Diyos. Kasi ganun si Lord magtiwala sa atin. Diba? Tinatanggap niya tayo sa mga karumihan natin. Sige, yan lang. Yan, pangalawa. Pangalawa ko, God calls people who feel unqualified. Gideon's first reaction is basically, why me? Di ba? Kung pag-usapang ganyan, kunwari, lagi ko tong naalala sa ECF talaga, as in, napaka-ano nito. O, sino yung invitation, yung prayer bro, pag umaga natin dati? Opening prayer, di ba? Nag-assign kasi dati ng opening prayer, nung sa kabila pa. Tapos kunwari, may isang i-assign, bakit ako? Di ba? Isipin mo, parang, di ba, dapat masaya ka dahil ikaw yung napili or dahil Christian ka naman eh. Hindi naman iba yun sa hindi naman yun iba sa dapat ginagawa ng Kristiyano ay mag-pray. You know? Dito naman, why me? You know, kahit wala naman ako nito, Lord, hindi ko kaya. No? Bakit ako pa? Kaya nga maliit yung me ko dyan eh. Kasi maliit yung tingin ko sa sarili ko. Or maliit yung tingin mo sa sarili mo. Yan. Dito naman, yung pinopoint dito ni Gideon is his family is weak. Di ba sa ang kanila, sila yung pinakamahina. Baga hindi talaga sila yung yung pang main character. Alam mo sa anime, yung pang main character o mga bidang angkan, hindi siya. Sila do yung pinaka-least sa mga clans. Yan. Ewan ko kung nalagay ko dito. Ayan. Yan. Despite sa ganong sinabi ni Gideon, but God does not argue with Gideon's resume. He gives Gideon a promise. At ito yung promise ni Lord kay Gideon. I will be with you. Diba napakagandang marinig na kasama natin ang Diyos. No?
Parang pag inisip mo, kasi yung pupuntahan niya, hindi lang naman yung sila magtutong-it eh. Hindi naman sila maglalaro lang. Patayan yun, no? Patayan yun. Pero yun yung comfort sa kanya ni Lord. I will be with you. No? Parang pag may, alam mo yung may ano ka, may big time ka na backer. Di ba? Kuwari, may kuya kang astig. Tapos may nang away sa'yo. Sabihin mo ng kuya mo, sige, ako bahala sa'yo. Diba? May ano ka, nagkakaroon ka ng confidence na lumaban. No, kasi alam mong may magliligtas sa'yo. Ganon din, mas lalo pa si Lord. Si Lord na yung backup natin. Kaya huwag tayong matakot. Ayan. That is the message that we need to hear. No? God's call is not built in your personality. God's call is not built on your popularity, personality, or GPA, grade point average. No? It is built on His presence. Yun yung kagandahan pag tinawag ka ni Lord. Yan. Yung parang minsan minsan yung mga church people, akalain mo parang ang simple lang nila pero astig pala sila. Ayun, kunwari, minsan yung parang kung titignan mo yung tao, parang hindi naman siya magaling, kunwari di magaling tumugtog. Pero pag narinig mo, ang talented pala, all around. Di ba? Parang sabi mo, nasa kanya na ang lahat, ni Daniel Padilla. Di ba? Di ba may mga ganon si Lord akala mo yung parang, parang wala lang, pero mga engineer pala, mga teacher pala, mga matataas pala yung position. Yun, akala mo si Kuya Micah, simpleng tao lang, pero pala, rock. Engineer pala, si Engineer Micah, si Dayan, akala mo si Dayan, kung magbiro-biro dito, akala mo simpleng youth lang, di ba? Pero malapit na yan sa civil engineer. Ano ka nga? Electrical pala, electrical engineer. O, di ba? Si Arvin, si Arvin, yung ating laptop pastor. Ayan. Akala mo yung parang, di naman to magaling, pero magaling pala talaga, no? Galing mag-ML. Yan. Kumbaga, minsan di ba pag tumingin tayo, lagi tayong tumitingin sa itsura lang, no? Pero pag tinignan mo, ganun pala, naging abundant yung, si Lord sa mga buhay nila. No, na, sa kanya-kanya pala nilang profession ay pinagtatagumpay sila ng Lord. At mismo dito, sa church ay ginagamit sila ng Diyos. No, kaya hindi mo masasabi talaga kung sino, kaya privilege siyang mag-serve kay Lord. Kaya maging masaya tayo. Yan. You may feel like you are not enough for their leadership, purity, kindness, courage, or ministry. But God's answer is still the same. I will be with you. Yun yung kagandahan nun. No? Along the way, mararanasan natin. Alam niyo yun, mga nagsiserve dito, na hindi lang to yung laro-laro lang. Di ba? Lahat tayo, nagsasacrifice ng oras, effort, money. Ay, kay Bon, pag money, kay Bon. Nawala pala wallet ni Bon. Pass mo na. Ayan, Yun, kaya, yun ang lagi nating tatandaan, Kasama natin ang Diyos. So, we really see our value when we are with God. Yan, mahalaga ka sa Diyos. Yun yung lagi mong tatandaan. Kasi minsan sa sobrang pagmamaliit natin, minsan hindi yung ibang tao yung kalaban natin pagdating sa pagdating discrimination or pagmamaliit sa sarili, minsan tayo mismo. Tayo mismo yung kalaban natin, Kaya lagi mong tatandaan na may value ka kay Diyos, sa Lord, May value ka sa Diyos, halaga ka sa Diyos. Ayan. Nagagawa natin ng mga bagay na di natin akalain na kaya pala natin. Di lang si Lord great provider, kundi great developer. Di ba? Nasusunod natin si Lord sa pag-provide, pero di natin alam si Lord ay great developer. Tulad nila Clark, nila Lee, sa mga music dito na di naman sila nagsimula na magaling na mag-drums eh. Di ba? Di naman si Clark paglabas sa tiyan ng nanay niya, nagda-drums na. Di ba?
Lahat yun dinidiscover, no? At si Lord yung foundation natin. Minsan nga wala tayong hilig, di ba? Minsan wala naman talaga tayong hilig sa mga ganong bagay eh. Kahit ako wala naman akong hilig, pero minsan na-amaze ka, di ba nung nakita mo, na witness mo kung paano sila ginagamit. Yan, kung sino-sino man yung mga tinitignan natin. Na-amaze ka sa buhay nila at pati yung mga ginagawa nila, parang nagugustuhan mo na rin. No? Kahit hindi mo naman yun talaga, diba? Huwag ka lang mag-song leader pag hindi ka talaga magaling kumanta. No? O sinanado ka talaga. Pero minsan, di ba, yung hidden talent nga, yung parang pinaka-point, no? Na minsan di mo kalain, no? Na magagawa mo yan. Yan. Just like people God used to serve Him. Ay, nalagay ko ba dito? Wala. Wala pala. Sige, ang unang example dito, mga ginamit ni Lord na hindi naman nung una, hindi naman sila great. Una ay si Moses, no? He had to speech impediment or stutter. Alam mo yung pag nagsalita siya, pautal-utal. Yun si Moses. And grabe, alamano. Hindi nila alam. Hindi kayo nanonood ng news, no? Pag alamano, hindi nyo alam. Search nyo. Hindi nakarelate. Yan. And an anger problem that once led him to murder. Yet God chose him to lead the Israelites out of slavery. Di ba nakapatay siya ng isang Egyptian, no? Dahil nakita niya yung dito, kadugo niya ay pinapahirapan. Pangalawa ay sisimula sa letter D. Si David. Pangalawa si David, no? Described as a man after God's own heart. He committed adultery and orchestrated the murder to cover it up, but forgiven and established the lineage of Christ. Diba? Sino yung pinatay niya? Asawa ni? Asawa ni Bathsheba yung pinatay niya. Kasi gusto niya si Bathsheba eh. Pinatay niya yung ka-love triangle niya. Ayan, no? Asawa ni. Siya yung kabit in short. No? Buti wala pang rapi tool pa no? Patay. Tama si Tulfo yung pinatay niya. Sige. Kissing side. No, pangatlo, si Peter. One of Jesus' closest disciple. He gave in to fear and denied even knowing Jesus during the crucifixion. Yet he went on to become a foundational leader of the early church. Before his conversion, he was a self-righteous murderer. Hindi ko pala nasama, si Paul. Yan. Kay Peter muna tayo. Diba sikat si Peter sa diba, pag denied kay Jesus. Diba kung laging natin itong tinatopic si Peter pag sa Bible study, diba? Naiya naman tayo kay Peter, diba? Di si Peter, parang pag ginano mo, parang dinenied niyo si Lord, no? Pero tignan mo, kung gaano naging great si Peter, no, na naging siya yung foundation ng unang churches. Kala kasi natin madali lang, no. Yan, sumunod, pang-apat ay si Paul. Before his conversion, he was a self-righteous murderer who actively persecuted Christian. God used him to write much of the New Testament. Diba? Isa si Paul sa pinakamaraming naisulat na libro. At siya ay, tulad ng sinabi kanina, siya ay isang murderer. Siya yung siya yung pumapatay sa mga Christian noon. No? Buti naligtas ako. Yan, panglima, si Rahab. A Canaanite prostitute who helped hide Israel's spies. Her faithful outweighed her past, earning her a place in genealogy of Jesus. Ayan, ganun yung tinulong ni, kahit prostitute siya, malaki ang naitulong niya, no? Yan. Pang-last is si Jonah.
Initially, a disobedient prophet who ran from God's call, he eventually followed through and saw an entire city. Ayan. Si Jonah ay disobedient. Ayan. Kung mapapansin natin, lahat ng mga ito, lahat ng mga taong to, di naman sila perfect eh. Pag tinignan natin sa parang di natin sila pipiliin kasi may mga sila eh, may mga weakness. Siyempre, pag pipili ka ng bida, dapat malakas, di ba? Yung parang pag tinignan mo, pwede yan. May future yan. No? Pero si Jesus, nakikita, or si God pala, nakikita niya yung outer na yung inner na pagkatao, no, ng kanyang mga disciples. Kilala tayo ni Lord, no? Kaya wala tayong may tatago. Yan. God used them not because they are great, but God makes them great. Yan. Ikaw, hindi ka ginagamit ni Lord dahil great ka. No? Pero tayo ay ginagawang great ni Lord dahil ginagamit niya tayo. Yan lagi nating tatandaan. Hello? Ayaw. Yan. Sige. The Bible is filled with imperfect people whom God used to achieve extraordinary things, demonstrating that His power is made perfect in human weakness. Instead of demanding perfection, God uses flawed individual to fulfill His purpose, offering grace and redemption in the process. Yan. Sana na-feel natin yun, yung mga nagsiserve kay Lord. Na-feel natin yung grace na kaya tayo masipag maglingkod dahil alam natin or na-appreciate natin yung grace na binigay sa atin ni Lord. Ayan, pangatlo, God starts with your idols and insecurities. Yan, before Gideon fights Midians or Midianita, God tells him to tear down the altar of Baal in his own family's backyard. Ewan ko kung naisama ko. Yeah. Dito. In youth ministry terms, God is saying, before you try to look strong in public, deal with what you worship in private. Gideon's even though he is afraid. Gideon obeys even though we are afraid. Ayan. Tulad ng sinabi dito, no? Tayo, or sa mga youth ministry, kasi youth nang naman yung mga kasama natin. No? Yan. Before daw tayo mag-look strong in public, i-deal natin yung mga wino-worship natin in private. No, kasi pwede naman tayo magbalat kayo eh. 'Di ba? Kunwari ako, pwede naman ako mag-preach dito, kumanta ako diyan ng mga mga masasayang kanta, mga overwhelmed, parang matataba sa pusong kanta, pero yung puso ko pala hindi binabago. Yung puso ko pala or yung actions ko outside the church ay makasalanan or hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pwede mangyari yun, di ba? Ako lang yun. Baga possible yun. At totoo talaga yun, no, na pwede nating dayain yung sarili natin or pwede nating dayain yung ibang tao na pwede tayo magbanal-banalan. Di ba? Kaya yung importante, kung magsiserve ka or kahit hindi ka magsiserve, no, ang serve naman kasi sa Diyos, hindi lang naman dito eh. Outside, no, na sinishare natin yung buhay natin or kung paano tayo makisalamuha sa tao na may pagmamahal, no, na para sa Diyos, nagsiserve na tayo sa Diyos nun. Kaya lagi nating i-deal yung mga idols natin or yung mga wino-worship natin in private na kasalanan. Kayo na nakakaalam nun, no, kung ano yung mga kasalanan. Yan. This is a huge lesson for us, no. We all have idols, even if they look not like statues. And idols can be approval, image, relationship, performance, gaming, romance, or control. Yeah.
Yan daw yung pwedeng maging imahe ng idols. Una is approval. 'Di ba? Parang ikaw yung taong gustong-gusto lahat, gusto mapansin ka, gustong lahat ng approval, pag tinignan ka, approve yan. Si ano, approve yan sa akin. 'Di ba? Kahit pilit na, kahit ano, magsisinungaling ka na para maging maganda ka lang sa paningin nila, para approve ka lagi. No? Image, no? Yung image mo na ikaw yung sobrang bait. Kahit ako, mabait ba ako tignan? Parang hindi ako mabait tignan. Parang ano, yung magalang magsalita. Ano. Pero nagmumura pala sa utak. Pwede ba yun? Pwede yun. No? Relationship. No? Ako ba to? Ako ba to? Sa relationship, ibig sabihin, no, yung mga mamaya paliwanag, no. Performance. Yan, gusto mong galing-galingan para magyabang. Hindi yung sinabing galingan mo is hindi naman sinabing performance, hindi mo nagagalingan. Ibig sabihin nito, nagyayabang ka or gusto mo magyabang dahil sa performance mo. Gaming. Yan, sino yung mga mga addict sa laro? Romance or control. Yung mga hayok na hayok sa sa kapangyarihan. Yan. What is idols? An idol typically refers to a person or thing that is greatly loved, admired, or revered. Yung mga bagay na mahal mo, no? Parang, cellphone. Kaya bang ngayon, papasok bukas, kaya mo bang walang cellphone buong araw? Ha? May computer naman. Di ba parang pag tinignan mo yung pagmamahal natin sa gadgets? Di ba? Sobrang blinded tayo sa pagmamahal. No, hindi lang sa tao, maging sa bagay. Pwede tayo maging blinded sa pagmamahal. Yan, admired, di ba, sa mga tao, kahit sa tao, di ba, sa mga, kunwari, K-pop, no, kahit anong isuot, anong kainin, di ba, bakit ka kumakain ng ng kimchi? Dahil ba masarap? Bakit ka kumakain ng sangyup kahit mahal? Hindi mo naman susulit yung di ba? Dahil idol mo yung nag-endorse nun sa'yo, di ba? Kaya kahit ano pang mga product, di ba, ng mga idol natin, no? Diba, minsan gumagano ka pa ng mga tarpaulin, tapos nagpapakamatay ka pa para mapapirmahan lang yung mga, nila, di ba, mga memorabilia, tama ba? Di ba? 20K, pambili na yun ng siomay. Siomay sa Pansit Canton. Di ba ganun? They are willing, no, to spend a lot of money para lang ma-please yung pleasure nila doon para sa idol nila. Ganun. Yan. If those things defines you, they will also drain you. God's your heart wants your heart before He uses your platform. Nandito yun. Ayan. Who is your love? Who is your love? Love is like a rosary. Joke lang. Ngayon, kidding aside, sino yung minamahal mo ngayon higit kay Lord? Yan. Baka hindi lang natin napapansin. Yung oras natin, hindi na natin nilalaan. Kahit nga devotion, di ba? Hindi natin ma-perfect yun ng isang linggo eh. Prayer. Kaya lagi nating evaluate yung sarili natin. Sino ba yung
minamahal mo ngayon higit sa Diyos? Yan, sino ang kahati ng Diyos sa puso mo? Ah. Yan. Kayo lang naman nakakatanong yan. Ano yung mga bagay na nakakaagaw, no, ng oras nyo para sa Diyos? Kasi kung isipin natin, ilang oras ba yung devotion? Wala kang oras minsan, di ba? Kahit yung prayer nga eh. Di ba? Kami nga ni Lawrence, no? Pag nagpipray kami sa pagkain eh. Ako minsan, pag pagod na ako, thank you Lord sa pagkain. Yan, no? Kasi minsan talaga, yun, yung mga bagay na nakakaagaw, diba? Yung pagod. Pagod ako Lord eh, maintindihan mo naman ako. Thank you na lang, di ba? Pero hindi yun yung dapat. Yan, sino yung kahati ng Diyos sa puso mo? Ay, wala. Yan. Dealing with your idols and insecurities is not easy. It is a battlefield that is full of surrendered heart to God. This is the time we change our hearts and mind to totally serve the real master of our life, Jesus Christ. Yan. Sana may sa puso natin yun na tayong mga Kristiyano, dapat pinaglilingkuran natin yung tunay na Diyos, yung tunay na master natin. Yun ay si Jesus Christ. Yan. Sa pagmamahal o relasyon, di ba ayaw natin na may kahati? Yan. Ayaw natin ng may kahati. Gusto natin, atin lang, gandun din ng Diyos. Gusto niya siya lang. Di natin mamamahal ng lubos ang isang tao o bagay kapag may iba kang tinitignan. Ganon din sa pagmamahal natin sa Diyos. Di natin lubos na mamamahal ang Diyos kung may kaagaw tayo sa oras niya. May kaagaw ang Diyos sa oras natin. Kasi yung oras kasi na yun na binibigay natin sa Lord, doon natin siya kinikilala. Doon natin siya nakikilala. At basically, the foundation of our faith is reading the Bible. Di ba? Sino yung lumalago dito na hindi nagbabasa ng Bible? Baka fake growth yun. Knowledge lang yun. Pero wala talaga yung, basta ako iba kasi yung nagbabasa ka eh. Iba talaga yun, nagbabasa ka. May rini-reveal sa'yo si Lord, tapos nagpipray ka. Iba yun. As in, yung tagus talaga nun, di ba? Sabi nga nila, yung salita ng Diyos, parang double-edged sword. Ganun talaga siya pag tumama sa'yo. Pag tunay kang nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nababago ka talaga. Kaya questionin mo yung sarili mo pag hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-surrendered ka ba kay Lord? Or surrendered just in words, no? Kaya importante lagi umaga o gabi or oras na i-evaluate natin yung sarili natin, no? Sa ating pananampalataya. Ayan. Okay, pang-apat, God is patient with your doubts. Ayan. Gideon asked for signs. Di ba? Marami siyang tinanong kaninang signs, no? Ang kulit na nga ni Gideon dito eh. And God meets him with patience. Yan. The fleece episode showed that God is not fragile when His people are uncertain. Yan. God does not shame Gideon for being weak. He strengthened him through repeated reassurance. Yan. Yan. For us, this is a reminder that doubt is not the same as rejection. Lagi natin itong tandaan. No? You may wrestle with questions about faith, calling, identity, or the future, and that does not automatically disqualify you. The key is what you do with your doubt. Bring it to God. Don't let it turn into disobedience. Kasi yung doubt lang naman, nagtatanong ka sa parang kunwari, mabait bang tao si Jonabel? Nagda-doubt ka. Diba? Pero hindi ibig sabihin na, yung nag-doubt ako sa kanya, hindi ibig sabihin na hindi talaga siya mabait. Need ko lang siyang makilala para malaman kung siya ay mabait talaga. Diba? Ganon din yung sa atin si Lord. Lagi siyang, kasi kung
kung kasalanan lang lagi mag-doubt, hindi sana wala na tayo. No, pero bilang tao talaga, dahil sa mga bagay din na hindi natin talaga nakikita si Lord face to face. No, yun yung mga bagay na pwedeng mangyari. No? Na kaya nga faith believing for what is unseen. No? Yan. Kaya okay lang mag-question, no? Pero yung question mo or your doubts mo, ibigay mo sa Diyos. No? Yan. Yan. Ang mali kasi minsan, hinahamon natin si Lord sa mga maling paraan. Diba? Kaya nagda-doubts tayo kasi di ba, minsan yung mga prayer request natin or mga gusto natin mangyari, hindi nangyayari, di ba? Kasi nagkakaroon ka ng tiwala sa isang tao or lalong-lalo na sa Diyos pag nangyayari yung gusto mo. Di ba? Tama? Bakit marami ang taong natitisod sa pananampalataya or sa kulto? Di ba? Kasi nga sila na lahat kung ano dapat nung naisip nila nagagawa. Diba? Kaya lagi nating yung doubts natin. Yan. Ang mali kasi minsan hinahamon natin si Lord sa maling paraan. Tulad ng, common na itong example Kahit di ako mag-aral o mag-review, dapat papasa ako. Tama ba yun? Di ba? May mga narinig kasi akong ganong no? Ang tawag dyan sa'yo, tamad. Yan. Siyempre, dapat marunong kang mag-aral. Si Lord yung magbibigay sa'yo ng lakas, ng talino na matandaan mo yung inaral mo. Di ba? Hindi naman natin kayang ibigay yung wala naman tayo Di ba? Kailangan mo mag-aral, no? Yan, di ba? Tapos pray ka, di ba? Hindi ka nag-review. Kagabi, hindi ka rin nag-aaral. Tapos ngayon na exam mo, nag-pray ka kay Lord. Lord, papasa ako kahit di ako nag-review. Bumagsak ka, kasalanan ni Lord? Kasalanan ba yun ni Lord? Di ba? Hindi. Ibig sabihin, mali yun. Mali yung paraan natin ng pag-test natin kay Lord. Bagsak ka kagad sa test ni Lord no? Yan. Gusto mong yumaman, kaya sugal ka ng sugal. Gusto mong maging instant. Di ba? Ay mo, kay iba na. Di ba? Kasi gusto natin ng instant. Gusto natin madali lahat ng sagot na natin. Gusto natin, di ba? Maraming ngayon, nalululong sa sugal, no? Sana Lord, tumama ako sa loto. Sana Lord, tumama ako sa pinapatayaan. Di ba? Si Lord, galit sa sugal, di ba? Kaya nga, pinag-ano niya yung sa may simbahan. Pinag-ano niya kasi may mga doon. Sugal doon. Yan. Yan, gusto mo maging bida o main character? Sino yung mga gusto maging bida dito at main character? Kahit masama yung ugali. Kaya naging kontrabida ka na lang. Di ba? Parang gusto mo, ikaw lagi yung yung parang ikaw yung, parang one call away, parang ikaw pag naiisip yung isang bagay, ikaw agad yung maiisip. No, gusto mo talagang maging bida, pero masama talaga ugali mo. Hindi mo kayang baguhin. Yan. Ito lang yung masasabi ko dyan. No? Yan. Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia or Bible, may idea sana tayo kung paano or sino ang Diyos. Kasi importanteng malaman natin yun Kung nagpipray tayo or may ina-ask tayo kay Lord, importanteng malaman natin kung sino or ano si Lord. Yan, malalaman sana natin kung papaano siya kumilos at kung ano ang kaparaanan niya. Yan. Masusubok natin siya sa mga katangian niya, hindi sa baluktot na pananaw sa kanya. Diba? Kung nagbabasa ka ng Bible, may wisdom ka kung paano mo paano pagkatiwalaan si Lord, paano kumilos si Lord, may idea ka sana. Diba? Kasi minsan marami din akong maling mga prayer request. Na walang malalaman mong puro damdamin lang yung request. No? Wala talagang wisdom galing kay Lord. Kaya importante na nagbabasa tayo ng Bible. Yan. Example, God is provider, God is healer. Pwede natin si Lord masubok sa mga ganong bagay. Kasi ako personally, kunwari, God is provider. Nung walang-wala ako, tapos nangangailangan ako, sinubok ko si Lord. Hindi naman sinubok na hinamon ko talaga siya or
inano ko siya, tawag dito, Lord, kung ikaw talaga yung ano ko, great provider ko, nangangailangan ako ng 1,000,000, send me. No, di ba, kung kunwari, dun ang pinakaano kasi, lagi ko na sinishare sa inyo to, yung, kunwari, sa pag-hospital ni mama, nangailangan kami noon ng 120, 128, mga ganun. No, so, wala naman akong ganong kalaking pera, wala din kaming ganong kalaking pera. Nangungutang ako kung kani-kanino. Sabi ko, Lord, saan? Paano? No? Pero, nakakatuwa no, nung nasa hospital si mama nun, nagpipray lang kami na 2 or 3 ni Tita Ann. Tapos, alam mo yung kada hinihiraman kong pera, naghihiram ako sa tao, sorry, wala akong mapapahiram. Pero yung response nila, wala kaming mapapahiram pero may pwede akong ibigay sa'yo. Di ba, hindi ako nagkautang pero nagkapera ako. Pwedeng gawing scam no? Charot lang. Send me Gcash. Pero tunay na na masusubok mo si Lord sa mga ganong bagay na yung walang-wala ka na. As in, marami yun, hiniram ako. Kunwari, hiram ng 10,000, magbibigay ng 5K. Di ba, unti-unti na, na napupuno. Tapos yung doktor, di ba, ang fee niya kasi is 28K. Tapos nag-less siya, naging na lang, 9K na lang. O di ba, gaano kalaki yung naging discount namin. Tapos yun, nagbenta ako ng kidney. Joke lang. Yan. Tapos yung alam ko yung titulo nung namin, lupa namin. Isa yung namin, sinangla. Yan, para may dagdag. No? At sa awa naman ng Diyos, no, na nabawi naman yun. No? At natapos naman yun yung utang na yun lahat. No, so ganon natin subukin si Lord. No, na wag na magsusugal ka kung saan ko kumapit para matest si Lord. Hindi kumikilos si Lord sa kasalanan. 'Di ba? Kaya nga siya holy. No, wag natin siyang i-test sa maling paraan, no? Baka kakatest mo nag-positive ka. No? Nag-positive ka. Mahirap 'yan, nag-positive ka sa drugs. Ano pa? Yan, God is healer. Yan, tulad ng mga ganyan. Pwede natin i-test si Lord sa mga karakteristik niya or katangian niya. Saan man natin malalaman yon? Siyempre sa pagbabasa ng Bible, di ba? Hindi yung parang kung ano yung pananaw lang ng ibang tao or pananaw mo sa Diyos. Hindi yun ganon, hindi kumikilos sa ganon si Lord. Dapat kilalanin mo siya personally. Kailangan mong malaman yung mga katangian niya. Kasi madalas nga, di ba, yung mga verses nagagamit sa ibang paraan ibang interpretation kasi yung certain sentence or certain verse lang yun yung kinukuha, hindi binabasa yung buong chapter, kaya na-misunderstand, no? Kaya importante talaga magbasa. Ang Diyos ay walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, at nasa lahat ng dako. Tulad ng question kanina, no? Nasa lahat ng dako si Lord. Siya ay banal, totoo, at hustisya. Higit sa lahat, ang kanyang pinakadakilang katangian ay ang pag-ibig. Yung si Lord, mapagmahal, na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pagiging mapagbiyaya, mahabagin, at mapagpatawad. So lahat tayo, na-experience natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil lahat tayo pinatawad sa ating kasalanan, kinahabagan, no? At lahat tayo binigyan ng biyaya. Number 5, God can do more with less. In Judges 7, ito, ko na lang, kung Judges 7, ko na lang, summarize ko na lang yung Judges 7. Yan. Sa Judges 7, the army reduction, sa verse 1 to 8 yun, God tells Gideon and his army of 32,000. 32,000 lahat ng kabuuan ng army nila. Ito yung pipili na sila ng grupo para salakayin yung mga Midianita or Midianites, no?
Yan. Out of 32,000, naging 22, tapos naging 300. Di ba? Akalain mo yung gap nung buong batalyon nila, 32,000 hanggang naging 300. Di ba? Ganun na lang yung sumalakay sa mga kalaban nila, 300. Sobrang late nun, no? Kung pupunta sila sa labanan. Ayan. Sa verse 9 to 15, the Midianites dream. Ito yung nagda-doubt pa rin si Gideon kung matatalo ba nila yung Midianites kasi ang dami nila, di ba? Tapos 300 lang susubok. Yung sasalakay doon sa kampo ng kalaban. So sabi sa kanya ni Lord, sige, pumunta ka doon sa kampo ng mga Midianites. No? Tapos habang nandun siya, nakatago sila, may kasama siya. Napakinggan nila yung kwento ng dalawang sundalo na napanaginipan ng sundalo. Tapos yung isa, in-interpret yung panaginip niya na ibig sabihin na ibinigay na kay Gideon yung panalo, yung labanan. Wala pa man, pero binigay na ng Diyos yung panalo kay Gideon. Doon, lumakas yung loob ni Gideon. Tapos yan, yun sa may verse 16 to 25, doon na yung surprise attack nila. Yung gamit ng nila ay trumpet. Tapos yung base, bapag-ihip base, tapos nila lahat. Yung, anong dito? Anong tawag dyan? Yung ganun. Binagsak nila lahat yung base, tapos nag-apoy. Tapos ang akala nung kalaban, nalito yung kalaban, akala nila sobrang dami nung kalaban nila. Tapos nung time kasi na yan, nagpapalit sila ng guard, may guard rotation sila. Di ba parang pag tapos na yung duty ng isa, papalitan na siya ng isa. Ganon yung timing. Syempre malamang, kasi sobrang dami din ng kalaban nila, malamang nalito. Yan, nilito sila ng Diyos. Kaya sila mismo ay nagpatayan. Wala silang ginawa, no? Pero natalo nila yung yung kalaban nila. Yan. Sige, sa Judges 7, God reduces Gideon's army all the way to 300, down to 300 men. Why? Bakit niya dinown sa 300? Dapat niya, di ba? Dapat pag sa labanan, hanggat maaari, marami, di ba? Mas marami, mas mananalo ka. Di ba? Pero si Lord, pinili niya yung less lang, 300 lang. Yan. So no one can boast, nobody can say victory came from human strength. Yan. Makikita natin dito na si Lord talaga ang kumilos, no, sa mga nangyari yon. O sa tagumpay nila ay si Lord talaga yung gumawa ng lahat ng yon. Then God wins the battle in a way nobody could brag about, using trumpets, jars, and torches instead of normal army strategy. Yan. That is a deeply relevant for youth ministry. Youth often feels pressure. Yan. Youth often feels pressure to be impressive, talented, loud, or successful. But God's kingdom does not work like a talent show. He can use one surrendered person, one prayer, one act of obedience, one courageous stand, and one small group to do more than a crowd trying to look powerful. Yun yung kagandahan ng kay Lord. Simple. Simple lang. Simple lang. Kasi dito sa akala nga natin minsan, 'di ba, yung mga dito sa church, napapansin ko yung akala mo simple lang siyang attendees, pero minsan mas marami pa siyang na-invites. Naiinggit ako sa ganun. Kaya hindi ba kayo naiinggit sa ganun na parang di naman ako konti lang din alam ko sa pero nagsiserve ako sa ministry. Pero parang iba yung fee, iba yung pakiramdam pag nakaka-invite ka ng tao sa Diyos. No? Kaya hindi porket parang tingin mo nakaupo lang si parang wala naman tong silbi. No, pero lahat tayo may silbi, no, sa Diyos. Iba-iba lang tayo ng purpose na tinawag, no. Kaya wala talaga. Hindi ito talent show na kailangan mga big time para maging malaki yung gawain. Hindi. Tayo nga kahit ang liit, tignan mo, may outreach na tayo, nag-outreach na tayo, di ba?
Kasi ang kailangan talaga dito yung hindi siya hindi siya kung gaano kalaki yung crowd kung gaano kasipag talaga, o kung paano katotoo yung mga namumuno. Yan. Kaya blessed naman tayo dito sa ECF. Yung mga leaders natin and mga workers natin, yung mga masisipag. No? Kahit konti, malaki ang impact. Yan. Number 6. Yan. Ito yung last natin na Grabe, nung haba. 6. Yan. Yung verse 6 natin is Judges 8 siya. Yan. Ito na yung natatalo na nila yung mga Midianites. Tapos hinahabol nila. No? Tapos humingi sila ng tulong doon sa mga taga-Ephraim, no? Na mga kaangkan din nila yung Manasseh. Yan. Tapos in short, yung taga-Ephraim yung nakapatay sa 2 hari na tumakas. No, na hinahabol nila. Yan. Dito sa Judges 8, is the warning chapter. Although marami pa na siya pwedeng pero ito rin yung napansin ko yung dulo. Nakaintriga kasi yung dulo nito Yan. Gideon keeps winning, no? But after the victory, he makes choices that led Israel into trouble, including an ephod that becomes a trap. Ito yan. Babasahin ko sa Ito yung sa chapter 8, sa last. Ayan. Sabi 1 to 8. Ay, hindi. 22 to... Ayan. 22 to 22 to 27. Yan ang sabi dito, pagkatapos, nagtipon-tipon ng mga Israelita at sinabi kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita. Ikaw at ang iyong angkan ang maghari sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh. Yan. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila, yung sa mga Midianita. Yan. Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita sapagkat iyon ang ugali nila, mga taong taga-disyerto. 25, sumagot sila, buong puso naming ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin niya ang hikaw na iyon, na ginto, ito'y umabot sa 60 libra. Hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas, at mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa leeg at mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam ni Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Opra sa kanyang lungsod. Diba? Diba nung una, giniba nga niya yung pinagiba nga niya yung Diyos-Diyosan doon sa kanila, diba? At dito ang naisip kong reason dito ni Gideon, dahil giniba niya, baka yun yung peace offering niya. Diba? Pinampalit niya doon sa Pero hindi ko alam talaga yung reason, bakit nagawa niya pa rin yun, diba? Pinagiba sa kanya ni Yahweh yung altar ni Asherah, diba? Tapos ni Baal. Tapos ito, ang ginawa niya, inipon na lahat ng ginto, tapos pinagawa niya ng Diyos-Diyosan. Yan, Diyos-Diyosan, dinala niya sa Opra, doon sa sa lugar nila. Ang mga Israelita tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosan, ipagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaanan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Yan. Kaya yung title ko is Success can become a trap. Yan. The same guy who started out afraid ends up showing that success can corrupt as easily as fragile can discourage. Yun, ganun kabilis. No, kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin na malakas to si Hindi yan babagsak sa pananampalataya. Pero marami, tayong nababalitaan or marami
kaming nakikita ng mga sa social media na maraming mga pastors or leaders sa church na bumagsak talaga sa pananampalataya. Kaya wala talaga, or hindi natin pwedeng sabihin na walang babagsak, no, porket nasa, parang alam mo yun, parang kasikatan niya. Di ba ngayon, parang fame kasi ang ano ngayon eh. Fame ngayon sa social media ang tinitig ng success eh. Yan. We need that warning nun. Kailangan din natin nung warning na ito. So no. It is possible to start well and still drift. Yan. It is possible to serve at youth group, sing worship songs, post Bible verses, and still let pride, lust, greed, or self-centeredness grow underneath. Ito yung nakakatakot, no? Kaya ito, iniingatan ko rin yung sarili ko na totoo yung mga pinopost ko. Kung mga pinopost ko, sana hanggat maaari ay totoo yun. No? Hindi siya balat kayo. Hindi siya yung panlabas na imahe lamang para masabing, si ano, maayos yan, mabuti yan. Ano yan? Faithful yan. Ano yan? Tawag dito, masunurin yan. Or kung ano pang pwedeng ibigay sa iyo na papuri or magandang salita sa iyo. No? Pero kailangan nating ingatan yon, no, na deep inside or sa ating quiet time or sa mga private time natin na tunay talaga nating or tunay tayong naglalaan ng oras sa Diyos. No, na maiwasan natin 'to. Parang para kang all around, no, serving two master. Pero hindi 'yon, no, dapat. Kasi ito, pwede yung mangyari, sabay-sabay. Pero sana wag tayong humantong sa ganyan. Victory is not the finish line, faithfulness is. Kasi hindi naman natin kayang i-define yung victory is holy. Faithfulness, pwede nating sabihin na holy. Kasi iba-iba ang ng definition ng victory. Pwedeng magaling ka, pwedeng matalino ka, pwedeng successful ka sa mga bagay na dito sa mundo, pero faithfulness, ibang bagay yan. Big sabihin faithfulness, inaasa mo talaga to lahat kay Lord. Or si Lord talaga ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Kanya. Application natin, God sees you when you feel hidden. God calls you before you feel ready. Okay? Kasi minsan, yung sinasabi ko kanina, gusto natin ready tayo, pero hindi ganun si Lord kumilos. Surprise. God cares about your private worship, not just your public image. God can work through small, ordinary obedience. God's blessings should make you humbler, not bigger-headed. In conclusion natin, Gideon's story is not mainly about a brave man. It is about a faithful God. God found a scared young man, spoke identity over him, grew his faith, and used him to rescue a whole nation. That same God still works in us today. He is not waiting for you to become perfect. He is calling you to trust Him right now. Kaya sana lahat tayo ay magtiwala sa Diyos. Ayan. Sige, yan lang. Mag-pray tayo. Ayan. Lord,